Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga gilo nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal dito lang sa Dear Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video. Paklik din ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ano ba naman yan? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Sigaw ng isang lalaking nabangga ni Lara habang mabilis siya naglalakad ng sandaling iyon. Pasensya na ho, nagmamadali lang. Mabilis na tugon ni Lara habang hindi man lang lumingon. Pinagpawisan na ang kanyang noo sa kabila ng maagang simoy ng hangin. 8:00 na ng umaga at may napakahalagang emergency board meeting ang Marasigan Group of Companies. Bilang Chief Executive Officer, hindi siya pwedeng mahuli. Ang masama pa, biglang ayaw gumana ng kanyang sasakyan sa garahe kaya wala siyang nagawa kundi ang sumakay ng pampublikong bus. Lara, sigurado ka bang magbabas ka lang? Isabay na kita, mahal. Tawag ng kanyang mister na si Angelo habang patakbong lumalabas sa pintuan ng kanilang bahay. Hawak ang isang tasa ng kape. Wag na, Angelo. Huli na ako para bumalik at hintayin ang sasakyan mo. Kasya pa ako sa bus na iyon. Sigaw ni Lara habang itinuturo ang dilaw na bus na huminto sa kabilang kalsada. Iyong telepono mo, sigurado ka bang nadala mo? Habol pa ni Angelo habang nakatayo sa gate. Oo, nasa bag ko na. Mauna na ako, mahal. I love you. Mabilis na halik ni Lara sa pisngi ng asawa bago patakbong tumawid sa pedestrian lane. Mag-iingat ka, mahal. I love you too. Kumaway pa si Angelo na may kasamang matamis na ngiti. Ang ngiting 2 taon nang nagpapakali kay Lara araw-araw. Sa loob ng masikip na bus, pilit na isinisiksik ni Lara ang sarili sa gitna ng kalye. Nakahawak siya sa bakal na barandilya habang naghahabol ng hininga. Hindi na ako ulit na maglakad ng walang sasakyan. Pulong niya sa sarili habang tumatawa ng mahina. Inilabas niya ang CP mula sa kanyang bag upang tawagan ang kanyang Vice President at matagal ng matalik na kaibigan na si Jasper. Gusto niya ipaalam dito na ihanda na ang presentation room. Pagpindot niya sa power button, sa halip na ang pamilyar na larawan ng kanilang kasal ni Angelo ang lumabas sa lock screen, isang madilim na larawan ng luxury sports car ang bumungad sa kanya. Napatitig si Lara. Kumunot ang kanyang noo. Ano to? Bakit ibang wallpaper? Mabilis niyang tiningnan ang casing. Pero parehong itim na iPhone, parehong kulay, parehong brand ng protective case. Kainis naman. Napasa po sa noo si Lara. Nadala ko ang cellphone ni Angelo. Dahil sa sobrang pagmamadali sa mesa sa sala, ang telepono ng kanyang mister ang nadampot niya imbes na ang sa kanya. Panigurado, magwawala yun kapag napansin niya ang telepono ko ang naiwan sa kanya. Napailing na lang si Lara habang napapangiti sa sariling kamalian. Ngunit nang akmang ibabalik na niya ang telepono sa kanyang bag nang bigla itong tumunog. Tiningnan ni Lara ang screen. Ang pangalang nakarehistro bilang caller ID ay Bea, may princess. Napatigil si Lara. Si Bea ay ang kanyang nakababatang kapatid, ang kasalukuyang Assistant Vice President ng kumpanya na buong puso niya pinagkakatiwalaan at tinutulungan mula pa noong bata pa sila. Ngunit bakit may princess ang nakalagay sa telepono ng kanyang asawa? Baka naman nakikipagbiruan lang si Angelo sa kapatid ko. Bulong ni Lara sa sarili. Pilit na ipinagtatanggol ang asawa sa sariling isip. Pinindot niya sa kulay berde na button at itinaas ang telepono sa kanyang tenga. Bea, magkasama ba kayo ni Angelo? Bakit ngayon ka lang sumagot? Mabilis, maarte at excited na boses ni Bea ang agad na pumutol sa kanya mula sa kabilang linya. Hindi pa man nakakapagsalita ulit si Lara para sabihin si Lara ang kausap nito. Nang mabilis na nagpatuloy si Bea sa pagsasalita. Umalis na ba ang walang alam mong asawa? Tanong ni Bea habang tumatawa na malakas sa kabilang linya. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Lara. Ang ingay ng makina ng bus, ang daldalan ng mga pasahero sa paligid, at ang ingay ng kalsada ay biglang nawala. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang napakabilis na tibok ng puso. Bea? Mahinang bulong ni Lara na halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Hoy,
Angelo, nakikinig ka ba? Iritableng sabi ni Bea. Pumayag na ang 3 board members. Napaikot ko na si Director Cruz. Kailangan na lang natin yung pinagkaisahang fake audit report na ilalabas bukas. Kapag napaniwala natin ang investors na nagbulsa ang ate ko ng 50 milyon, matatanggal siya sa posisyon bilang CEO. Nakahawak si Lara sa bakal na barandilya ng boss ng napakahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. At huwag mong kakalimutan, Angelo. Dagdag pa ni Bea na may kasamang malambing na tawa sa kabilang linya. Siguraduhin mong patuloy mo siyang pinaiinom ng sleeping pills gabi-gabi para hindi niya mapansin na unti-unti nating inililipat ang mga shares niya. Pagkatapos nating makuha ang Marasigan Group, makikipag-divorce ka na sa kanya ha? At sasama ka na sa akin, maliwanag ba? Hindi nakapagsalita si Lara. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang telepono sa kanyang tainga ay tila naging isang napakainit na bakal sa kanyang buong pagkatao. Angelo, bakit ayaw mong magsalita? Naririnig mo ba ako? Tanong ulit ni Bea mula sa kabilang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Lara ang telepono mula sa kanyang tainga at pinindot ang pulang button para tapusin ang tawag. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bus, nakatitig sa itim na screen ng telepono habang pumapatak ang luha mula sa kanyang mata. Tulala si Lara habang nakatitig sa nandidilim na screen ng telepono ni Angelo. Sa paligid niya, patuloy na andar ng bus, ang hiyaw ng konduktor at ang ingay ng mga pampasaherong sasakyan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang mundong tuluyan ng nag-iba. Para ho sa tabi, sigaw ni Lara sa kabilang biglang nanginginig na boses. Miss, malayo pa ang paradahan. Tugon ng driver mula sa unahan. Sabi ng para ho. Halos paos na sigaw ni Lara habang pilit na nakikipagsiksikan palabas ng pinto. Nang huminto ang bus sa gilid ng EDSA, mabilis na bumaba ang dalaga. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga tuhod, muntik pa siyang matumba sa semento. Napahawak siya sa bakod ng isang saradong establishmento habang naghahabol ng hininga. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay niya. Ang asawa niyang si Angelo, ang lalaking tuwing gabi niyang yakap at pinagkakatiwalaan ng kanyang buhay, ay isa palang sinungaling. At si Bea, ang kapatid niyang itinaguyod niya mula noong mamatay ang kanilang mga magulang, ang ahas na tahimik na yumayakap sa kanya para lang traidorin siya. Ate, kung alam mo lang. Wala kang alam. Pulong ni Lara sa sarili. Ulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip ang mga boses ni Bea. Siguraduhin mong patuloy mo siyang pinaiinom ng sleeping pills gabi-gabi. Napahawak si Lara sa kanyang tiyan. Bigla siyang nakaramdam na matinding pagduwal. Naalala niya mga nakaraang buwan. Ang halos gabi-gabing pag-abot sa kanya ni Angelo ng isang basong warm milk bago matulog. Ang matatamis nitong salita. Inumin mo ito, mahal, para masarap ang tulog mo. Akala niya ay pag-aalaga. Iyon pala ay paraan para mawalan siya ng malay habang dahan-dahang ninanakaw ng dalawa ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Isang patak ng luha ang pumatak sa screen ng telepono ni Angelo. Ngunit agad din iyong pinunasan ni Lara gamit ang likod ng kanyang kamay. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bag at pilit na itinuwid ang kanyang tayo. Hindi ako iiyak para sa mga taksil. Mariing bulong ni Lara sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Pinatunayan niyo lang kung gaano kayo kababa at sisiguraduhin kong sa baba din na iyon. Pupulutin kayong dalawa. Kumuha siya ng tissue mula sa bag para punasan ang kanyang mukha at inayos ang kanyang suit jacket. Sa gitna ng matinding sakit, isang malamig at matalinong plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Kung ibubunyag niya agad ang nalaman ngayon, madali silang makakagawa ng lusot. May 3 board members na silang hawak at pwedeng-pwede nilang baliktarin ang sitwasyon. Kailangan niya maging mas mabilis, mas matalino at mas walang awa kaysa sa kanila. Inilabas ni Lara ang isang maliit na notepad sa kanyang bag at mabilis na nag-type sa kanyang sariling wristwatch na may tracker messaging. Jasper, huwag ka muna magsisimula ng board meeting. Magkita tayo sa private lounge ng Grand Hotel sa loob ng 30 minuto. May kailangan tayong pag-usapan. Isang segundo lang ang lumipas at nagtunog ang kanyang relo sa reply ni Jasper. Nandiyan na ako sa hotel sa loob ng 15 minuto. Ano nangyari, Lara? Ligtas ka ba? Napangiti na bahagya si Lara sa gitna ng kanyang puot. Sa mundong puno ng mga nagpapanggap, kahit papaano ay may isang taong nananatiling tapat sa kanya.
Okay lang ako, Jasper. Pulong ni Lara habang pumapara ng isang itim na taxi. Ngunit mula sa araw na ito, magsisimula na ang magulong buhay para sa kanila. Tahimik at pormal ang paligid sa private lounge ng Grand Hotel. Nakaupo si Lara sa gilid ng velvet sofa, habang ang mainit na tsokolate na in-order para sa kanya ay nananatiling hindi nagagalaw sa ibabaw ng mesa. Isang minuto lang ang lumipas. Mabilis na pumasok sa silid si Jasper. Suot nito ang kanyang formal na gray suit at sa kanyang mukha ay nakaguhit ang matinding pag-aalala. Lara, ano bang nangyari? Mabilis na tanong ni Jasper habang nauupo sa tapat ng dalaga. Nag-alala ako nang hindi ka sumasagot sa telepono mo at hindi ka rin pumunta sa board meeting. Tumingin si Lara sa mga mata ng kaibigan. Ang dating malambot at maawain nitong paningin ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig na hindi pa kailanman nakikita ni Jasper. Nadala ko ang telepono ni Angelo. Simula ni Lara sa isang mababa ngunit nanginginig na boses. At tumawag si Bea. Kumunata noon ni Jasper. Si Bea, tumawag sa telepono ng asawa mo. Akala ni Bea, si Angelo ang kausap niya. Pagpapatuloy ni Lara, bawat salita ay tila may kasamang bigat sa puso niya. Kinukwento niya kay Angelo na pumayag na ang 3 board members para pabagsakin ako, na maglalabas sila ng fake audit report bukas para palabasin na nagnakaw ako ng 50 milyon sa Marasigan Group of Companies. Napapatigil si Jasper. Nalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano? Si Bea at si Angelo? Hindi lang yun, Jasper. Humigpit ang hawak ni Lara sa kanyang sariling mga kamay. Pinaiinom ako ni Angelo ng sleeping pills tuwing gabi para dahan-dahang ilipat ang mga shares ko sa kanila. At kapag nakuha na nila ang kumpanya, magpapakasal silang dalawa. Ang mga walang puso. Biglang napatayo si Jasper sa matinding galit. Napasuntok ito sa gilid ng sandalan ng sofa dahilan para mapatingin ang ilang waiter sa labas. Gagawin nila yun sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kapatid mo at sa lalaking yun? Umupo ka, Jasper. Malamig na utos ni Lara. Napatitig si Jasper kay Lara. Nagulat sa matatag na reaksyon ng dalaga. Dahan-dahan itong umupo muli, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay hindi pa rin napapawi. Tawagan natin ang mga pulis, Lara. Ipa-audit natin ang mga computer ni Bea ngayon din. Hindi. Umiling si Lara. Isang pait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kapag ginawa natin yun ngayon, gagamitin nila ang 3 board members para baliktarin ang istorya. Sasabihin nilang gumagawa lang ako ng kwento dahil natatakot ako sa ilalabas na audit. Anong balak mo? Seryosong tanong ni Jasper habang nakatitig sa matatag na mukha ng dalaga. Isinandal ni Lara ang kanyang likod sa sofa at itinaas ang kanyang baba. Magpapatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Uuwi ako sa bahay ngayong gabi. Iinumin ko ang gatas na ibibigay ng asawa ko o palalabasan kung iniinom ko yon. Hahayaan ko silang maniwala na matagumpay ang plano nila. Napatitig si Jasper sa kanya. Puno ng paghanga pero may halong pag-aalala. Mapanganib ang ginagawa mo, Lara. Mas mapanganib ako kapag galit, Jasper. Sagot ni Lara. Gusto kong maging masaya sila bukas. Gusto kong isipan nilang hawak na nila ang tagumpay. Bago ko tuluyang ihulog ang totoo sa harap ng buong kumpanya. Nabalot ng ilang sandaling katahimikan ng private room ng hotel lounge. Nakatitig si Jasper kay Lara, ang babaeng matagal na niyang pinagmamasdan at ginagalang mula sa malayo. Sa likod ng malamig at matatag na aura nito ngayon, alam ni Jasper ang matinding sugat at sakit na kinakaharap ng dalaga. Sigurado ka ba sa balak mo, Lara? Mahinahong tanong ni Jasper habang pilit na pinapakalma ang sariling galit. Kapag bumalik ka sa bahay na iyon ngayong gabi, kasama mo ang lalaki nagtatangka sa buhay at kabuhayan mo, hindi ako mapapalagay na mag-isa ka doon. Natingala si Lara at napatingin sa mga mata ng binata. Nakita niya ang tapat na pag-aalala doon, isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya tunay na naramdaman kay Angelo. Si Angelo ay lagi nakadepende sa kanya, samantalang si Jasper ay laging nakatayo sa likod niya para umalalay. Kailangan kong bumalik, Jasper. Kapag hindi ako umuwi, magtataka si Angelo. Hahanapin niya ang telepono niya at posibleng magbago ang plano nila ni Bea. Sagot ni Lara. Inabot niya ang tasa ng tsokolate at dahan-dahang ininom ito. Kailangan nating mapanatili ang kumpiyansa nila na wala akong alam. Lumapit ng kaunti si Jasper at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ilang pulgada lang ang distansya sa kamay ni Lara. Kung ganon, tutulungan kita. Hindi kita hayaang lumaban ng mag-isa. Seryosong sabi ni Jasper. Ang bawat salita nito ay may kasamang paninindigan. Anong kailangan mong gawin ko? Lumiti si Lara.
Isang tunay at tapat na ngiti sa unang pagkakataon ngayong araw. Kailangan natin ng buong access sa mga personal na dokumento ni Bea sa kumpanya at kailangan nating malaman kung sino-sino ang 3 board members na nabili nila. Ako ang bahala doon. Mabilis na tugon ng binata. May kakilala ako sa IT department na pwede mag-extract ng mga deleted files sa computer ni Bea nang hindi niya napapansin. Sa 3 board members naman, mabilis natin matutuko yon batay sa mga huling transaksyon at voting patterns nila sa mga nakaraang buwan. Salamat, Jasper. Pahinang wika ni Lara. Tumingin siya sa mga kamay nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon kung wala ka. Napatingin si Jasper sa mga mata ni Lara. May gustong sabihin ng kanyang puso. Mga salitang matagal na niyang ibinaon sa puso niya simula noong ikasal si Lara kay Angelo. Gusto niyang sabihin na handa siyang protektahan ito. Hindi lang bilang vice president, kundi bilang isang lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat. Ngunit pinigil na Jasper ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Lagi akong narito para sa iyo, Lara. Tapat na saad ni Jasper habang nakatitig sa dalaga. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Naramdaman ni Lara ang kakaibang kuryente at paginginig sa kanyang puso sa sinabi ng binata. Sa gitna ng pagkaguho ng kanyang mundo dahil sa pagtataksil ng kanyang pamilya, ang katapatan ni Jasper ay nagsilbing ligtas na silungan niya. Ihanda mo ang lahat para bukas. Pili ni Lara habang tumatayo. Inayos niya ang kanyang bag at kinuha ang telepono ni Angelo. Oras na para umuwi ako at magsuot ng aking maskara. Tumatag din ang tayo ni Jasper. Mag-iingat ka, Lara. Kapag may nangyaring hindi maganda, tumawag ka agad sa akin. Isang pindot mo lang sa relo mo, pupuntahan kita agad. Alam ko, Jasper, nagtitiwala ako sa'yo. Wika ni Lara bago mabilis na lumabas ang silid para harapin ang mga ahas sa kanyang sariling tahanan. Gabi na nang makauwi si Lara sa kanilang 2 palapag na bahay sa isang eksklusibong subdivision. Bago pa man siya humawak sa doorknob ng pintuan, huminga muna siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inayos ang sarili, at pilit na itinatanim sa kanyang mukha ang isang matamis at walang kaalam-alam na ngiti. Oras na para sa palabas. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagbukas ng pinto, agad na bumungad sa kanya ang amoy ng masarap na hapunan. Mula sa kusina, mabilis na lumabas si Angelo habang nakasuot ng apron. May hawak na sandok at may napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang parehong ngiti na pumatay sa tiwala ni Lara ngayong araw. Mahal, sa wakas, nakauwi ka na. Patakbong lumapit si Angelo at agad na yumakap kay Lara, sabay halik sa kanyang pisngi. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Saan ka ba galing? Tiniis ni Lara ang matinding pagnanais na itulak ang lalaki. Hinayaan niya ang sarili na yakapin ito, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa likod nito. Pasensya na, mahal. Naging napaka-busy ng araw ko sa labas. Naiwan ko kasi ang phone ko dito sa bahay kanina. Napatigil si Angelo. Agad na kumalas ito sa yakap at tumitig sa mga mata ni Lara. May kaunting kaba sa kanyang mga paningin. Ano? Naiwan mo ang phone mo? Oo, mahal. Gumiti si Lara at binuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang itim na telepono ni Angelo at inabot ito sa asawa. Sa sobrang pagmamadali ko kanina sa bus stop, ang telepono ko pala nadampot ko sa mesa. Yung akin nang naiwan dito. Mabilis na inagaw ni Angelo ang telepono mula sa kamay ni Lara. Nakita ni Lara mabilis sa pagpindot ng mga daliri nito sa screen para tingnan ang call logs at notifications. Kaya pala, medyo nauutal na sabi ni Angelo. Pilit na ibinabalik ang matamis ng ngiti habang nakatitig sa screen. Napansin mo bang may tumawag habang hawak mo to? Tinitigan ni Lara ang mukha ng asawa. Huling-huli sa tingin nito ang takot. May tumawag nga, sagot ni Lara. Biglang napatigil si Angelo sa paghinga. Sino? Anong sabi? Si Bea. Kaswal na sagot ni Lara habang naglalakad patungo sa sofa at inilalapag ang kanyang bag. Pero hindi ko nasagot ng maayos. Nahagip lang ng kamay ko yung answer button habang sumasakay ako ng bus tapos naputol agad ng linya dahil nawala ng signal sa tunnel. May mahalaga ba siyang sinabi sa'yo? Isang napakalaking buntong hininga ng kaginawaan ng pilit na itinago ni Angelo. Tumawa ito ng pilit at umiling. Wala mahal. Magtatanong lang siguro yung tungkol sa report para bukas. Nako, makakalimutin ko talaga. Nagkapalit pa tayo ng phone. Mabuti na lang at nawalang importanteng tawag. Nakangiting sabi ni Lara habang nakatitig sa lalaki. Ano pala niluluto mo? Amay masarap pa. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Masayang sabi ni Angelo, halatang nakahinga na ng maluwag. Upo ka na sa dining table. Ihahain ko na. Pagod ka sigurado.
Salamat mahal, napakabutin mong asawa. Wika ni Lara. Habang kumakain sila, patuloy ang paglalambing ni Angelo. Nagkwento ito tungkol sa kanyang araw, nag-alala sa lagay ng kumpanya, at nagpanggap na pinakamaalagang asawa sa mundo. Bawat halik at hawak nito sa kamay ni Lara ay nagdudulot ng matinding pagkamuhi naman sa dalaga, ngunit pilit niyang pinananatili ang kanyang maskara. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa kwarto si Lara at nag-aayos ng kanyang mga papeles, pumasok si Angelo na may hawak na isang baso ng mainit na gatas. Mahal, eto wo. Inabot ni Angelo ang baso habang may napakalambing na tingin. Inumin mo itong warm milk. Pansin ko, napakarami mong iniisip ngayong gabi para masarap at mahimbing ang tulog mo para sa malaking meeting bukas. Tinitigan ni Lara ang gatas sa loob ng baso. Dito nakahalo ang sleeping pills na nagpapatulog sa kanya gabi-gabi habang ninanakaw ng dalawa ang kumpanya niya. Salamat mahal. Kinuha ni Lara ang baso. Napakalambing mo talaga. Inumin mo na habang mainit-init pa. Utos ni Angelo na nakatayo lang sa tabi ng kama. Tila tinitiyak na maiinom niya iyon. Sige, ihanda ko lang muna tong gamot ko sa allergy sa banyo ha. Inumin ko sabay nito. Ngumiti si Lara habang tumatayo bitbit ang baso. Sige, mahal, hintayin kita dito. Sagot ni Angelo. Pagsara ng pito ng banyo, mabilis na itinapon ni Lara ang buong nilalaman ng baso sa sink at mabilis na binuksan ng gripo para mahugasan iyon. Pinalitan niya iyon ng malinis na tubig mula sa mineral pitcher na nasa banyo at mabilis na uminom ng kaunti. Paglabas niya ng banyo, nakahiga na si Angelo sa kama habang nakatingin sa kanya. Nainom mo na ba? Tanong ni Angelo. Oo, mahal, ubos na. Sagot ni Lara habang inilalapag ang bakanteng baso sa side table. Pumunta siya sa kama at tumiga sa tabi ng asawa. Agad siyang niyakap ni Angelo mula sa likod. Pinikit ni Lara ang kanyang mga mata at pinalabas na dahan-dahang nakakatulog sa loob ng ilang minuto. Ginayang maayos ang mabagal na paghinga na isang taong tulog na tulog. Naramdaman ni Lara ang dahan-dahang paggalaw ni Angelo. Inalis nito ang braso sa kanyang baywang at dahan-dahang umupo sa kama. Hinawakan nito ang kanyang balikat at nanginginig na bumulong. Lara, mahal, tulog ka na ba? Hindi gumalaw si Lara. Pinananatili niya ang mabagal na paghinga. Narinig ni Lara ang mahinang halakak ni Angelo habang kinukuha nito ang mga susi sa drawer. Bumulong ang lalaki sa dilim. Pasensya ka na, Lara. Bukas na bukas din. Akin na ang lahat ng pinagpaguran mo. Nakahiga sa dilim si Lara. Nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Mangarap ka habang gising, Angelo. Dahil bukas, ang kadiliman ang gigising sa'yo. Saad niya sa sarili. 5:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Lara. Pagkababa niya ng kama, nakita niya mahimbing pa rin natutulog si Angelo sa kanyang tabi. Walang kamalay-malay na ang babaeng inaakala niyang nalinlang niya ay gising na gising at handa ng lumaban. Mabilis na nagbihis si Lara at patagong lumabas ang bahay nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Walang driver, walang paalam. Tumawag siya ng sasakyan at diretsong nagtungo sa headquarters ng Marasigan Group of Companies. Pagdating sa executive floor, bukas na ang ilaw sa opisina ni Jasper. Nakaupo ang binata sa harap ng 3 computer screen habang nakatitig sa mga kanina pa nitong idina-download. Jasper, may hinahong tawag ni Lara habang pumasok sa silid. Agad na napatingin si Jasper at mabilis na tumayo. Halatang puyat ito ngunit puno ng sigla mga mata na makita ang babae. Lara, salamat sa Diyos at ligtas ka. Kumusta ang gabi mo? May ginawa ba si Angelo? Ligtas ako, Jasper. Pinalabas kong ininom ko ang gatas na may gamot. Sagot ni Lara habang nauupo sa tapat ng mesa. Ano ang nakuha mo? Huminga na malalim si Jasper at inharap ang isa sa mga monitor kay Lara. Napakakapal na mukha ng kapatid mo. Galit na wika ni Jasper. Nakuha ng IT team ko ang lahat ng deleted files sa laptop ni Bea. Heto ang totoong audit trail. Si Bea mismo nag-transfer ng 50 milyon mula sa reserve fund ng kumpanya patungo sa isang dummy bank account sa Switzerland at ang dummy account na iyon nakapangalan sa kanilang dalawa ni Angelo. Tinitigan ni Lara ang mga numero at mga dokumento sa screen. Ang mga pirma at authorization code sa ginamit ay peke. Pinalabas na siya nag-aproba ng lahat. Hindi yun lang yan, Lara. Dagdag pa ni Jasper habang naglalagay ng isang black flash drive sa ibabaw ng mesa. Ito ang angkop na CCTV footage mula sa record section noong Biyernes ng gabi. Huling-huli sa kamera na pumasok si Bea gamit ang duplicate key para kumuha ng mga orihinal na kontrata ng stockholders. Malamig na napangiti si Lara. Hawak na nila ang lahat ng baraha. Magaling. Wika ni Lara habang kinukuha ang flash drive. Tumingin siya kay Jasper, puno ng taos-pusong pagkilala. Paano ko ba
Mapapasalamatan ng lahat ng ginawa mo para sa akin, Jasper. Iniligtas mo ang buhay at ang kumpanya ko. Lumapit si Jasper ng kaunti. Inabot ang kamay ni Lara at dahan-dahang hinawakan ito ng may pagmamahal at paggalang. Hindi mo kailangan magpasalamat, Lara. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Tapat na sa Ate Jasper habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ang makita kang ligtas at muling makatayo ng mataas, iyon ang lagi lang ang hiling ko. Naramdaman ni Lara ang init at katapatan mula sa hawak ng binata. Sa kabila ng matinding sugat ng pagtataksil ng kanyang pamilya, ang presensya ng binata ay nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang problema. Salamat, Jasper. Mahinahong sabi ni Lara habang ngumingiti. Ihanda mo na ang lahat ng ballroom ng hotel. Magsisimula ang press conference at stockholders meeting sa ganap ng alas 10. Doon natin sila tuluyang sisirain. Seryosong saad niya. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit ang ganap na alas 10 ng umaga. Ang grand ballroom ng kilalang 5 hotel sa Makati ay napuno ng ingay, sagla at ningning ng mga ilaw. Dito ginaganap ang taunang stockholders and press conference meeting ng Marasigan Group of Companies. Lahat ng mahalagang tao sa mundo ng negosyo ay naroroon. Mga sikat na mamamahayag mula sa malalaking istasyon ng telebisyon, mga pangunahing mamumuhunan at ang mga miyembro ng Board of Directors. Sa gitna ng napakalaking bulwagan, nakatayo ang isang mataas na entablado na may malaking LED screen sa likod. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo sina Bea at Angelo habang may hawak ng mga baso ng champagne. Nakasuot si Bea ng isang napakagandang pulang bestida na nagpapakislap sa mata ng lahat. Habang si Angelo naman ay nakasuot ng isang eleganteng itim na tuxedo. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang labis na kagalakan at pagmamayabang. Sigurado ka bang tulog pa si ate na umalis ka sa bahay ninyo? Patagong ibinilong ni Bea kay Angelo habang nagpapanggap na umiinom ng inumin. Nakangising umiling si Angelo. Huling-huli ko siyang tulog na tulog kaninang umaga. 2 beses ng sleeping pills ang ibinigay ko sa kanya kagabi. Siguradong hanggang tanghali pa ang tulog niyon. At kapag nagising man siya, sarado na ang meeting at wala na siyang magagawa pa. Napakagaling. Masayang saad ni Bea. Nakausap ko na rin ang 3 board members na hawak natin. Sila ang unang tatayo at maghahain ng motion para tanggalin si Lara bilang CEO. Kapag inilabas ko na ang mga fake na ebidensya ng embezzlement. Paano ang press? Tanong ni Angelo habang itinuturo ang napakaraming reporter at cameraman sa unahan. Nabayaran ko na ang ilan sa kanila. Kumindat pa si Bea na may kasamaan sa mga mata. Bukas na bukas din ang mukha ni Lara ang nasa mga pangunahing balita bilang magnanakaw ng kumpanya. Mawawala sa kanya ang lahat. Ang pera, ang karangalan, at ang posisyon. At pagkatapos nitong lahat, lumapit si Angelo na bahagya kay Bea at bumulong na may kapusukan. Maipoproseso ko na ang divorce at magiging akin ka na ng tuluyan, Bea. Siyempre, Angelo. Sagot ni Bea habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Ikaw at ako, ang mamamahala sa buong Marasigan Group. Pumunta si Bea sa gilid ng entablado at itinapatan sa sarili sa mikropono. Nang makita siya ng mga tao, dahan-dahang tumahimik ang buong bulwagan at nagsimulang mag-unahan ng mga flash ng kamera. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na stockholders, investors, at sa mga kaibigan natin sa press, simula ni Bea sa isang malungkot at emosyonal na boses pilit na nagpapakita ng dalamhati. Nakatayo ako sa harap ninyo ngayong araw na may mabigat na dadalhin sa aking puso. Bilang Assistant Vice President at kapatid ng ating CEO na si Lara Marasigan, napakasakit para sa akin na ibunyag ang katotohanan ito. Nagtaka ang mga tao sa bulwagan at nagsimula magbulungan ng mga board members. Ang ating mahal na CEO, pagpapatuloy ni Bea habang may pumutak na luha sa kanyang pisngi, ay nagnakaw ng 50 milyong piso mula sa pondo at reserve funds ng kumpanya. Nagimbal naman ang buong ballroom. Biglang nagliwanag ang mga ilaw ng kamera habang ang mga reporter ay mabilis na nag-record ng kanilang mga ulat. Heto ang mga patunay at audit reports. Sigaw ni Bea habang itinuturo ang malaking screen sa kanyang likod. Iminumungkahi ko. Natanggalin agad si Lara Marasigan sa kanyang posisyon bilang CEO. Ngayon din. Nakangisi si Angelo sa kabilang sulok ang silid habang pinagmamasdan ng gulo at kontrobersiya. Akala niya itapos na ang laban at hawak na nila ang tagumpay. Ngunit hindi nila alam. Sa mismong sandaling iyon, ang tunay na panalo ay nakatayo na sa labas ng pinto. Habang nagkakagulo ang buong ballroom at nag-uunahan ang mga mamamahayag sa pagkuha ng mga pahayag mula kay Bea, biglang bumukas ang napakalakas ang matataas sa pinto ang gawa sa mahogany sa kabilang dulo ng bulwagan. Anong kaguluhan ito? Isang malamig, madiin,
at nangingibabaw na boses ang sumakop sa buong silid. Tumahimik ang lahat. Dahan-dahang lumingon ang mga reporters, mga negosyante, at ang buong board of directors patungo sa pintuan. Pumasok si Lara Marasigan. Napakaganda at napaka-elegante ng kanyang kaanyuan. Nakasuot siya ng isang emerald pink na power suit. Nakalugay ang kanyang makintab at maitim na buhok at may matatag na lakad na puno ng kapangyarihan at autoridad. Sa kanyang tabi nakatayo si Jasper, matipuno, formal, at may matalim na tingin na tila handang protektahan ng dalaga sa kahit kanino. Napahinto si Bea sa gitna ng entablado. Nanlaki ang kanyang mga mata at napabitaw siya sa gilid ng podium. Lara? Sa kabilang sulok naman ay napabitaw sa Angelo sa kanyang baso ng champagne na muntik na malaglag sa sahig. Namutla ang lalaki at pilit na kinuha ang kanyang telepono sa bulsa. Paano? Bakit siya nandito? Bakit kising siya? Aniya sa sarili. Bahagyang napangiti si Lara na makita ang gulat at takot sa mga mukha ng dalawa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan habang ang lahat ng kamera ay nakatutok na sa kanya. Ate, mabilis na nagpalit ng ekspresyon si Bea. Pilit na ibinabalik ang kanyang kaawa-awang arte sa harap ng media. Lara, mabuti at dumating ka. Mas magandang dito ka mismong humarap sa lahat para magpaliwanag sa pagnanakaw mo sa kumpanya. Pagnanakaw? Malumanay ngunit mariing tanong ni Lara habang unti-unting umakyat sa hagdan ng entablado. Lumapit din si Angelo sa ibaba ng entablado, pilit na nagpapanggap na nag-aalala at dismayado ang asawa. Lara, bakit ginawa mo ito? Minahal kita, inalagaan kita, tapos nanakawan mo lang ang pamilya mo at ang kumpanyang itinayo ng mga magulang mo. Magsalita ka, umamin ka na para hindi ka na mas lalong mapahiya. Umamin sa anin, Angelo? Tanong ni Lara na may halong kapaitan at panguuyam. Sa pagiging tapat ko sa kumpanyang ito? O sa pagiging bulag ko sa mga ahas na pinapakain ko sa loob ng sarili kong bahay at opisina? Huwag mong ilihis ang usapan, Lara. Sigaw ni Bea habang itinuturo ang malaking screen sa likod kung saan nakalantad ang mga fake audit report. Heto ang mga ebidensya. Hawak ng mga board members ang patunay na naglipat ka ng 50 milyon sa isang offshore account. Tapos may mukha ka pa rin tumayo rito? Bea, masyado ka naman nagmamadali. Hindi mo lang ba muna titingnan na maigi ang screen sa likod mo bago ka magsisigaw dyan? Kumunot na noon ni Bea. Ano bang pinagsasasabi mo? Jasper, malamig na utos ni Lara habang nakatitig sa kapatid at sa asawa. Ipasok mo na ang totoong presentation. Mabilis pa sa alas 5, Lara. Tago ni Jasper mula sa ibaba habang itinataas ang isang kulay itim na flash drive at ikinakabit ito sa main control system ng ballroom. Biglang nagdilim ang malaking LED screen sa likod ni Bea. Pagkaraan ng 2 segundo, nagbago ang buong nilalaman nito. Nawala ang mga fake na dokumento at pinalitan ito ng mga totoong bank statements, mga lihim na kontrata, at ang malinaw na pangalan ng tunay na may hawak ng dummy account. Napatitig si Bea sa screen na tuluyan na wala ng kulay ang kanyang mukha. Ano yan? Sigaw ng isa sa 3 nabiling board members. Huwag ninyong hayaang manipulahin ng CEO ang screen. Manahimik ka, Director Cruz. Sigaw ni Jasper na may nakatatakot na boses. Titingnan natin kung sino ang tunay na nagmanipula. Biglang nagdilim ang malalaking LED screen sa likod ni Bea. Pagkaraan ng 2 segundo, nagbago ang buong nilalaman nito. Nawala ang mga fake na dokumento at pinalitan nito ng mga totoong bank statements, mga lihim na kontrata, at ang malinaw na pangalan ng tunay na may hawak ng dummy account sa Switzerland, Bea Marasigan at Angelo Valdez. Napatitig si Bea sa screen at tuluyan na wala ng kulay ang kanyang muka. Ano yan? Pulong ni Bea habang nanginginig ang kanyang mga labi. Iyan, Bea. Pulong ni Lara na narinig ng buong bulwagan dahil sa nakabukas na mikropono. Iyan ang totoong mukha ng pagtataksil ninyong dalawa ni Angelo. Nabalot ng katahimikan ng buong ballroom. Walang makapagsalita habang nakatitig ang lahat sa napakalaking LED screen. Ang 50 milyong pisong pilit na ibinibintang kay Lara ay malinaw na nakatala sa ilalim ng pangalan ni Bea at Angelo. Hindi yan totoo. Sigaw ni Bea habang pilit na humahawak sa mikropono. Halatang nanginginig ang boses sa matinding kaba. Gawa-gawa lang yan. Fake ang mga dokumentong yan. Ginamit ni Jasper ang IT department para siraan kami ni Angelo. Sinungaling ka, Lara. Sigaw ni Angelo. Mula sa ibaba ng entablado, pilit na dumidikit sa gilid ng hagdan. Iniimbento mo lang ang lahat ng ito dahil nalaman mong ipapa-audit ka ng board. Huwag kayong maniwala sa kanila. Tumingin si Lara sa dalawa.
Ang kanyang mukha ay walang halong takot. Fake baka mo, Bea? Malamig na tanong ni Lara. Gawa-gawa lang ba, Angelo? Jasper, i-play ang recording. Masusunod, Lara. Tugon ni Jasper mula sa control panel. Pinindot ni Jasper ang isang button sa kanyang tablet. Biglang namatay ang ilaw sa itaas ng entablado at pinalitan ito ng isang malakas at malinaw na audio playback na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng napakalaking bulwagan. Angelo, bakit ngayon ka lang sumagot? Boses ni Bea ang lumabas mula sa mga higanteng speaker ng hotel. Umalis na ba ang walang alam mong asawa? Angelo, pumayag na ang 3 board members. Napaikot ka na sa Director Cruz. Kailangan nilang natin yung pinagkaisahang fake audit report na inilalabas natin bukas. Kapag napaniwala natin ang investors na nagbusa ang ate ko ng 50 milyong piso, matatanggal siya sa posisyon bilang CEO. Napatakip ng bibig ang mga tao sa bulwagan. Ang mga reporters ay nagunahan sa pagkuha ng audio. Ang 3 nabaling board members, kabilang si Director Cruz, ay mabilis na yumuko sa labis na kahiyaan at takot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang recording. Patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Bea. At huwag mong kakalimutan, Angelo. Siguraduhin mong patuloy mo siyang pinaiinom ng sleeping pills gabi-gabi para hindi niya mapansin na unti-unti nating inililipat ang mga shares niya. Pagkatapos natin makuha ang Marasigan Group, makikipag-divorce ka na sa kanya at sasama ka na sa akin. Maliwanag? Patayin niyo yan. Pakiusap, patayin niyo yan. Naghihisteryang sigaw ni Bea habang tinatangkang agawin ng mikropono. Hindi ko boses yan. Ginawa lang yan ng kalaban. Manahimik ka, Bea. Sigaw ng isang senior stockholder mula sa harap. Boses mo yan at nakakahiya kayo. Si Angelo naman ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pagmamayabang ay napalitan ng pawis at panginginig. Dahan-dahan lumapit si Lara sa gilid ng entablado, nakatitig sa asawang nagtaksil sa kanya. Sa mismong telepono mo tumawag ang kapatid ko, Angelo. Wika ni Lara habang naglalakad ng mabagal. Iyon ang araw na nalaman ko ang lahat. Ang araw na nadala ko ang telepon mo sa bus at ang araw na napagtanto ko na ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ay mga ahas pala. Lara, nanginginig na lumapit si Angelo sa hagdan. Umiiyak at nagmamakaawa. Lara, mahal, pakinggan mo ko. Pinalabas lang nila iyon. Inutusan lang ako ni Bea. Si Bea may kasalanan ng lahat. Ipinapasa mo na ngayon ang sisi kay Bea? Natawa si Lara. Isang malamig at nakakakilabat na tawa. Napakababa mo talaga, Angelo. Walang paninindigan. Walang karangalan. Tumitig si Lara sa buong bulwagan. Sa mga mamamahayag at stockholders na galit na nakatitig kina Bea at Angelo. Ito ang katotohanan sa likod ng pagnanakaw sa Marasigan Group. Malakas na anunsyo ni Lara sa mikropono. At ngayong araw na ito, tapos na ang pagpapanggap ninyo. Nanginig ang buong katawan ni Bea habang nakatitig sa daan-daan taong nakatingin sa kanya nang may matinding pag-ayaw at pagtamuhi. Ang mga flash ng kamera ay tulad ng mga kidlat na walang tigil sa pagliwanag sa kanyang namumutlang mukha. Lara, ate, patawarin mo ako. Nanginginig na humahagulgol si Bea habang lumalapit sa dulo ng entablado. Nalito lang ako, ate. Si Angelo nagtulak sa akin. Siya ang may gustong makuha ang kumpanya mo. Anong ako? Sigaw ni Angelo mula sa ibaba habang nalilisik ang mga mata sa takot. Sinungaling ka, Bea. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagplano ng lahat na ito dahil galit ka sa ate mo. Nagkaroon ng matinding gulo sa pagitan ng 2 taksil. Sa harap ng marapakaraming reporters at stockholders, nagsimula silang magsumbatan at maglaglagan na lalo lamang nagpatunay sa kanilang mga kasalanan. Lumapit si Lara sa tapat ni Bea. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ate, pakiusap. Lumuhod si Bea sa harap ni Lara. Pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang suit. Kapatid mo ko. Pamilya tayo. Pamilya? Umagos ang pait sa boses ni Lara. Naisip mo ba ang pamilya? Nang sirain mo ang buhay ko at agawin ng asawa ko? Mabilis at walang alinlangan, itinaas ni Lara ang kanyang kamay. Isang napakalakas na sampalang iginawad ni Lara sa pisngi ni Bea. Napasubsob si Bea sa sahig ng entablado. Hawak-hawak ang kanya namumulang pisngi habang umiiyak. Iyan ay para sa lahat ng tulong, pagmamahal at tiwala na ibinigay ko sa iyo mula bata pa. Na ginantihan mo ng kataksilan. Galit na pahayag ni Lara. Bumaba si Lara sa hagdan ng entablado. Habang naglalakad siya patungo kay Angelo, pilit na lumuhod ng lalaki at sinusubukang hawakan ang kanyang mga paa. Lara, mahal ko. Pakiusap. Hagulgol ni Angelo. Umaagos ang luha sa kanyang muka.
Magsimula tayong muli. Patawarin mo ako. Babaguhin ko ang lahat. Mahal ko. Tinitigan ni Lara ang lalaking dating itinuring niyang mundo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang puso. Ngunit handa pala siyang patayin sa pamamagitan ng gamot para lamang sa pera. Nakakadiri ang hawak mo, Angelo. Malamig na wika ni Lara. Isang matinding sampal din na lumagapak sa mukha ni Angelo. Napahawak ito sa kanyang mukha, tulala at hindi makapaniwala. Iyan ay para sa mga taong pinalabas mong mahal ako. O mahal mo ako, habang ginagawa mo kung walang alam sa loob ng sarili kong bahay. Sigaw ni Lara, habang ang bawat salita ay tumatagas sa puso ng lalaki. Tumingin si Lara kay Jasper na mabilis na lumapit sa kanyang tabi. Inabot ni Jasper ang kanyang panyo upang punasan ang kamay ni Lara habang nakatitig ng may matinding pagmamahal at proteksyon sa dalaga. Tapos na ang palabas. Pahayag ni Lara habang itinuturo ang dalawa. At ang susunod ninyong pupuntahan ay hindi ng opisina ng CEO. Pumukas muli ang malalaking pinto ng ballroom. Sa pagkakataong ito, 4 na formal na opisyal ng National Bureau of Investigation at 2 nakaserbisyong pulis ang mabilis na pumasok. Dala nila ang opisyal na warrant of arrest na mabilis na inaprubahan ng korte batay sa mga ebidensyang naunang isumite ni Jasper. Mr. Angelo Valdez at Miss Bea Marasigan, formal na anunsyo ng lead ng NBI officer habang naglalakad patungo sa entablado. Kayo ay inaatasan naming sumama para sa mga kasong corporate fraud, falsification of public documents, grand estafa at attempted murder. Nang marinig ang salitang attempted murder, lalong naging bala mga stockholders at reporters sa loob ng bulwagan. Mabilis na nagunahan ng mga cameraman sa pagkuha ng mga anggulo habang kinakaladkad at pinoposasan ng mga otoridad ng dalawa. Hindi, bitiwan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Nag-ihisteryang sigaw ni Bea habang pilit na kumakawala sa hawak ng 2 pulis. Ang kanyang magandang pulang bestida ay nagkagusot-gusot at ang kanyang ayos na buhok ay tuluyan ng nasira. Lara, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na iurong ang kaso, kapatid mo ko. Tinitigan lang siya ni Lara ng may malamig na tingin. Wala akong kapatid na ahas para lang agawin ang kumpanya ko, Bea. Diyan ka na babagay, sa lugar kung saan pagbabayaran mo ang bawat kasalanan mo. Habang isinusuot ang posas sa mga kamay ni Angelo, tuluyan na itong lumuhod sa semento. Lumapit siya sa gawin ni Lara. Umiiyak at nagmamakaawa habang nakatingin sa babaeng inakala niyang mahina. Lara, mahal. Mahal ko, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin ito. Hagulgol ni Angelo. Umaagos sa mga pawis at luha sa kanyang mukha sa harap ng napakaraming mamamahayag. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Lumapit si Jasper tumarang sa pagitan ni Angelo at Lara. Sa isang nakatatakot na tingin, itinulak ni Jasper ang lalaki patayo. Huwag mo nang dumihan ang mga hangin sa paligid ni Lara. Tapos na ang kasakiman ninyo. Tumingin si Lara sa mga mata ni Angelo. Mga matang dating puno ng lamig, ngunit ngayon ay puno nila ng awa sa sarili. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Angelo. Pahinahong sabi ni Lara, ngunit bawat salita ay may tindi ng hatol. Ang puso ko, ang tiwala ko, at ang buhay ko. Pero pinili mong maging ahas. Magsama kayo ni Bea sa kulungan. Dinala ng mga opisyal sina Angelo at Bea palabas ng ballroom habang patuloy ang pag-iingay ng mga flash ng kamera at ang sigaw ng mga reporters na humihingi ng karagdagang pahayag. Ang 2 taksil na naghangad na mapa sa kanila ang kumpanya ay lumabas na may pinakamatinding kahiyaan sa harap ng buong bansa. Bumaling si Lara sa natatagong 3 board members na nasangkot sa plano. At para sa inyo, Director Cruz at sa inyong mga kasama, inaasahan ko ang inyong mga resignation letter bago matapos ang araw na ito. Kung hindi, kasama ko kayong ipapakulong. Mabilis na tumango at nanginginig na nagunahan sa pag-alis ang 3 board members. Humarap si Lara sa buong stockholders at press. Nagsimula ang isang napakalakas at walang patid na palakpakan mula sa lahat ng dumalo. Ang reyna ng Marasigan Group ay hindi lang basta nakaligtas. Muli niyang napatunayan na walang sino man ang pwedeng humamak sa kanyang kapangyarihan. Mabilis na lumipas ang mga buwan pagkatapos ng kontrobersyal na kaganapan sa Grand Ballroom. Dahil sa matatag na mga ebidensyang isinumite ni Lara at sa tulong ng mga abogado ng kumpanya, mabilis na napakalakas ng korte ang parusa kina Angelo at Bea na sentensyahan ng 2 na matagal na pagkakakulong ng walang piyansa para sa mga kasong corporate fraud at attempted murder. Mabilis din na naiproseso at napaprubahan ng annulment ng kasal ni Lara at Angelo. Sa kabila ng gulo, hindi bumagsak ang Marasigan Group of Companies. Sa halip, lalo pang tumaas ang tiwala ng mga kliyente at ang halaga ng stocks nito
sa merkado dahil sa ipinamalas na lakas at talino ni Lara bilang leader. Isang hapon, nakatayo si Lara sa tabi ng malaking glass window ng kanyang executive office sa pinakamataas na palapag ng gusali. Pinagmamasdan niya magandang paglubog ng araw habang sumasayaw ang kulay kahel na liwanag sa paligid ng silid. Wala na ang dating bigat sa kanyang puso, wala na ang takot at ang pangamba sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa wakas, malaya na siya. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahang pumasok si Jasper habang may hawak na isang eleganteng glass vase na naglalaman ng sariwang pulang rosas. Nakaistorbo ba ako, Lara? Nakangiting tanong ni Jasper habang itinataas ang mga bulaklak. Lumingon si Lara at napangiti. Hindi kailanman, Jasper. Pasok ka. Inilapag ni Jasper ang vase sa ibabaw ng malaking mesa ni Lara. Inayos nito ang kanyang suit at tumitig sa dalaga. Isang titig na puno ng respeto at tapat na pagpapakumbaba. Galing ako sa legal department. Balita ni Jasper. Formal nang pumasok ang huling dokumento para sa annulment niyo ni Angelo. Malaya ka na, Lara. At tungkol naman kay Bea, tinanggihan ng korte ang kanyang appeal. Huminga ng malalim si Lara at tumango. Mabuti kung ganon. Masakit pa rin kapag naiisip ko ang kapatid ko pero alam kong kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya para matuto siya. Lumapit si Jasper ng ilang hakbang patungo sa kinaroroonan ni Lara. Tinitigan niya ang dalaga sa ilalim ng liwanag ng gabi. At ikaw, Lara, mahinahong tanong ni Jasper. Kumusta ang puso mo? Napatitig si Lara sa mga mata ng lalaki. Sa loob ng maraming buwan ng pagsubok, si Jasper ang naging pader na nasasandalan niya, ang matalinong utak sa likod ng kanyang mga plano, at ang tanging taong hindi siya iniwang kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang puso ko? Humakbang si Lara, papalapit kay Jasper. Magaan na, Jasper. Pakiramdam ko, nakawala na ako sa isang napakahabang masamang panaginip. At higit sa lahat, handa na ulit akong humarap sa bukas. Ngumiti si Jasper, isang matamis sa tapat ng ngiti na nagpadama ng kakaibang init sa puso ni Lara. Napakagandang pakinggan yan, Lara. Dahil bukas at sa mga susunod pang araw, sisiguraduhin kong wala ka na magiging dahilan para umiyak pa. Nabalot ng malamig at katahimikan ng malaking opisina habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa labas ng bintana. Nakatitig si Lara sa mga mata ni Jasper, mga matang walang anumang pagpapanggap, walang nakatago na hangarin, kundi puno lamang ng tapat at walang kapantay na pagsuyo. Jasper, halos bulong na wika ni Lara. Ramdam niya mabilis sa pagtibok ng sarili niyang puso. Isang pakiramdaman na matagal na niyang hindi nararanasan. Lumapit pa ng kaunti si Jasper. Dahan-dahan itong inabot ang mga kamay ni Lara at hawak-hawak iyon na may labis na pag-iingat na para bang hawak niya ang pinakamahalagang ginto sa buong mundo. Matagal ako naghintay, Lara. Mahinahong simula ni Jasper. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at paninindigan. Bago pa man pumasok si Angelo sa buhay mo, narito na ako. Pinapanood kita mula sa malayo at nakikipagpalitan ng ngiti sa'yo bilang kasawa mo sa trabaho. Pinili kong manahimik noon dahil ayaw kong makagulo sa kaligayahan mo noong akala ko'y nasa mabuti kang kamay. Tumingin si Lara sa kanilang mga kamay na magkahawak. Walang malamig na pakiramdam, walang takot, tanging init at kaligtasan lamang ang kanyang naramdaman. Nang makita kong sinasaktan kanila, pagpapatuloy ni Jasper habang ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Lara. Pakiramdam ko ay winawasak din ang buong pagkatao ko. Mula sa araw na iyon, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maibalik ang ngiti sa iyong mga labi. Jasper, napakarami kong pinagdaanan. Nakayokong wika ni Lara habang nanginginig ang boses. Natatakot ako na baka hindi ko pa kaya magtiwala ulit, na baka sugatan pa rin ang puso ko. Dahan-dahang itinaas ni Jasper ang mukha ng dalaga upang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi kita mamadaliin, Lara. Seryoso ngunit napakalambing na sabi ni Jasper. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo agad ang nakaraan. Ang tanging hiling ko lang ay pahintulutan mo kung patunayan sa'yo, araw-araw, kung paano talaga dapat pinamahal, iginagalang at pinoprotekta ng isang tulad mo. Tinitigan ni Lara ang bawat guhit sa mukha ng binata. Dito niya naisip ang lahat ng gabi kung kailan naroroon si Jasper para umalalay. Ang mga araw na handa itong itaya ang sariling karera para lang ipaglaban siya. Ang lalaking ito ay hindi kailanman naghangad ng anumang kapalit. Isang matamis at tunay ng ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga malabi ni Lara. Hindi mo na kailangan maghintay pa na matagal, Jasper. Malambot na wika ni Lara. Dahan-dahan siyang humakbang paitaas at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata.
Dahil sa gitna ng lahat ng laban ko, narealize kong ikaw pala ang totoong kailangan ng puso ko. Niyakap ng mahigpit ni Jasper ang dalaga habang pinaliligiran sila ng malamig na hangin at ng gininto ang liwanag ng gabi. Sa piling ng lalaki, nahanap ni Lara ang pag-ibig na ligtas at totoo.